Mr. and Mrs. Erwin Bunyag and family, Monching and Tess Nieva and family, Mr. and Mrs. Venancio Malco and family, Mrs. Gina Mapakpak and family, Lino and Lolit Peña Redonda and family, Mr. and Mrs. June Reverso and family, Mr. and Mrs. Romeo Rejano and family, Hermine Pomoceno, Gio Lanes, Mr. and Mrs. Alan Apostol and family, Madeline Ricafuente, Rolando Manalo and family, Lorna de la Torre, Mrs. Fanning Dinglasan and family, Nilo and Verna Sarbanabos and children, Mr. and Mrs. Lino Lupig and family, Mr. and Mrs. Romulo Padolina Jr. and children. For the eternal repose of the soul of Roberto Dinglasan, Diomedes Nardo, Gil Nardo, Crisanto Layosa. Thanksgiving and special intention. Healing for Anacorita Arce and Arceli Artan. Healing for Nelisa J. Escueta. Mr. and Mrs. Avelino Laririt and family. Edsel Laririt. Arthur Isabelita Misiano Decover. Christian Lovell and Sebastian Laririt Mayo. Jeffrey and Isa Sadam. Special intention for Jose Lanes. Birthday of Maria Lourdes Tugib. Engineer and Mrs. Aven Ningtan Shara Calmeri, Aven and Gabriel, Mr. and Mrs. Ariel Laman. For the eternal repose of the souls of Adelenia El Mantal, 9th death anniversary of Laura Del Larivit, Rolando Montiel, Juan Lusterio, Luz Beminda Tugib and Celso Lineses, Amador Leanio Jr., Jose San Juan, Attorney Gail Ozan Magturo, Remedios Babiera, Lina Lanes, death anniversary of Elimon Marquez, All Souls in Purgatory, Rosario Revilla, Maria Dominga Peraza RBM, Maria Celina Marquez RBM, Sister Maria Teresa Dompor, Sister Maria Rosario Awiten, Sister Maria Lilia Tacardon RBM, Sister Maria Gregoria Zabala RBM, Sister Maria Bernardita Dael RBM, Sister Maria Julieta Bitonio RBM, Sister Maria Carmen Coralba RBM, Sister Maria Rosalina de Guia RBM, Sister Maria Natividad Toles RBM. Maraming salamat po. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-27 linggo ng karaniwang panahon. Ayon kay San Juan Pablo Ikalawa, ang pamilya ay isang domestic church, ang pinakamaliit na unit ng simbahan. Dito dapat unang nararanasan ang pag-ibig at pagkalinga. Ang mga magulang ang unang larawan ng pag-ibig ng Diyos, sapagkat ang Diyos ang nagpapabanal sa isang pamilya. Tinuturuan ni Jesus sa ating ebanghelyo ang mga mag-asawa na magmahalan at manatiling tapat sa isa't isa. Magsitayo po ang lahat at masigla nating batiin ang tagapamuno ng ating pagdiriwang, ang ating minamahal na Obispo Lubhang Kagalang-galang Marcelino Antonio M. Maralit Jr. at sama-sama po tayong umawit. Magpuri kayo mga anghel
Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Mga kapatid, ang isang napakahalagang paanyaya sa atin ay ang maging bukas ang mga puso sa biyaya, sa katotohanan ng Diyos. Kaya nga't ang hadlang sa pagbubukas ng pusong ito, ang isang mahigpit ay kasalanan, pagmamatigas ng puso. Kaya nga't muli, tuwing magsisimula tayo ng banal na misa, inaanyayahan tayo sa isang mababang pagharap sa Diyos o mababang loob na pagkilala sa ating mga kahinaan at kasalanan, pag-amin at paghingi ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan, Sumamati sa Diyos sa kaitasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Ibahagi nagdagan, nagsanglapan namin sa hinang kalalakihan. Minsan aming Diyos aming langit, ang aming kapangyarihan. Panginoon Jesucristo, pagkunanan ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluglo sa kanan ng Ama. Maawa ka sa aming karamdaman. Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa ating mga Amen. Amen. manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang inyong dakilang pagkamawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing ng mga kahilingan. Ang kagandahan loob niyo po sa amin ay gawin niyo pong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na kayo ay lapitan, ay inyong patawarin ng lubusan, at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay inyo pong pagbigyang aming makamtan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang liturhiya ng salita ng Diyos, magsiupo po ang lahat at taimtim nating pakinggan ang mga pagbasa.
Ang unang pagbasa ay mula sa aklat ng Henesis, Kabanata 2, talata 18 hanggang 24. Nilikha ng Diyos ang lalaki at ang babae para sa isa't isa. Sa kasal, sila'y kanyang pinag-isa. Sa Ebanghelyo, binibigyan din ni Jesus ang kaloobang ito ng Diyos sa pagbabawal sa diborsyo. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikat siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na makasama at katulong niya. Kaya't pinatulog ng Panginoon ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyong ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kanya sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan, kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa sapagkat sila'y nagiging isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo nawa ay basbasan ng puon magpakailanman. Tayo nawa ay basbasan ng puon magpakailanman. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Tayo nawa ay basbasan ng puon magpakailanman. Sa tahanan ng asawa ay parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Tayo nawa ay basbasan ng puon magpakailanman. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain, mula sa Siyon pagpapala, nawa ang Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Tayo nawa ay basbasan ng puon magpakailanman. Ang magiging iyong apo, nawa ikaw ay abutin, naway maging mapayapa itong bayan ng Israel. Tayo nawa ay basbasan ng puon magpakailanman. Ang ikalawang pagbasa ay mula sa sulat sa mga Hebreo, Kabanata 2, talata 9 hanggang 11. Sa pagiging tao at pagdanas ng kamatayan, naging tunay na kapatid natin si Jesus. Muli niya tayong inaakay sa pag-ibig at buhay ng Diyos Ama. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, alam natin si Jesus, bagamat sandaling panahong pinababa kaysa sa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kadakilaan dahil sa kanyang pagkamatay. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, niloob niya na si Jesus ay mamatay para sa ating lahat. Sa pamamagitan ng mga pagtitiis, siya'y pinapaging ganap ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay, upang makapagdala ng marami sa kaluwalhatian. Marapat lamang na gawin niya iyon sapagkat si Jesus ang pinagmumulan ng kanilang kaligtasan. Si Jesus ang nagpapabanal sa kanila at iisa ang Ama na nagpapabanal at nang pinapaging banal. Kaya hindi niya ikinahiyang tawagin silang mga kapatid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang atin pong mabuting balita ay ayon kay San Marcos, Kabanata 10, talata 2 hanggang 12.
Magsitayo po ang lahat bilang pagbibigay galang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga pariseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya't kanilang tinanong, naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Tugon niya, ano ang utos sa inyo ni Moises? Sumagot naman sila, ipinahihintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay. Ngunit sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya nila inilagda ang utos na ito. Subalit, sa pasimula pa, nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito ay iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at sila ay magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng mga tao. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang tanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, ang sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa, siya'y nangangalunya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya rin. May nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay, ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata, huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo, ang sino mang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya. At kinalong ni Jesus sa mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat at taimtim nating pakinggan at pagnilayan ang homilya. Sa lahat po ng lingkod sa dambana ng Panginoon at Mapagpala at magandang umaga rin po, Bishop. medyo baliktad ho ang gagawin ko sa pagninilay natin ha. Mahaba ang bahagi sa ngayon sa Ebanghelyo tungkol sa pag-aasawa o sa buhay mag-asawa. Pero ang gagawin kong pagsisimula ng pagninilay yung huling bahagi tungkol sa mga bata. Ang sabi ng Panginoon sa atin, ito ang tandaan ninyo, ang sino mang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya. Ulitin ko, ang sino mang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata
ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya. Yun muna. Ano nga baga ang bata? Hindi natin pansin, halimbawa, pinagsasabihan yung bata, kayang-kayang sabihin ng magulang, basta. Halimbawa, sabihin natin sa bata, ay, huwag kang papasok dyan. Yung bata, kahit ilang beses itanong, bakit? Eh, gusto ko ho. Kahit kontrang-kontrang bata, pag sinabi ng magulang, ay sinabi ko, hindi nga. Anong ginagawa ng bata? Kahit hindi niya gusto, kahit siya may tanong, ang gagawin pa rin ng bata, susunod. Yun ang tipikal na gawain ng bata. Kasi nga, marami mang tanong siya, buo ang kanyang pagtitiwala sa kanyang magulang. Eh ito maganda, sabi ng Panginoon, hanggat hindi ganun tayo sa pagtanggap sa kaharian ng Diyos. Kasi sa totoo lang, maraming bagay ang kalooban ng Diyos at paghahari na para tayong bata hindi natin maintindihan. Para tayong mga bata, isa hirap tanggapin. Para tayong misa mga bata na gusto nating suwayin sapagkat may gusto tayong atin. Pero kung tayo ay parang mga bata, kahit yun ang ating nagiging karanasan, ang ating pagsusumikapan ay sumunod pa rin. Tingnan nyo, pakinggan nyo sabi ng Panginoon, kung ganun tayo, paghaharian tayo niya. Ngayon, dadalhin ko kayo sa pagninilay ng pag-aasawa. Malinaw dito, hindi simbahan ang may sabi. Hindi ang pari ang may sabi. Kasi minsan nyo na marinig nyo, yan na naman ang simbahan, kontra. Yan na naman. Hindi. Kung may gusto kayong sisihin, si Lord ang inyong kausapin. Ano sabi ni Lord? Anumang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Tapos, mahirap intindihin ano? Lalo na kung ang mag-asawa hindi na nagkakaintindihan. Mahirap tanggapin ano? Lalo na kung hindi na kayo nagkakaayos. Di kayo may sinasabi sa batas, irreconcilable differences. Ako na may napapatawa pag sinasabi, sapagkat meron ba talagang irreconcilable differences? O meron lang ayaw irreconcile na differences? Malaki yung pagkakaiba noon. Yung bagay na walang solusyon kaysa doon sa bagay na ayaw solusyonan. Kaya sabi ni Lord, kaya lang naman binigay ang batas na yan ay sapagkat matigas ang inyong ulo. Sa English, hindi hard-headed. Ang nakalagay, puso. Matigas ang inyong mga puso. Ito mabigat mga kapatid. Sabi ni Lord, kung tayo hindi katulad ng mga bata, hindi tayo paghaharian. Paano ngayon kung ito ang kalooban ng Diyos sa atin? Kung tayo mga bata, mabigat man ating susundin. Ay nasa na tayo ngayon sa ating karanasan. Just recently, a month ago, or more than a month ago, lumusot na sa first reading ang bill ng divorce sa Kongreso. At pakinggan niyo mabuti sa mundo, where there are more than 1 billion Catholics or Christians sa mundo. Tayo na lamang ang natitirang bansa na walang divorce law daw. You see? Di ang ibig sabihin, ang dami talagang tao, matigas na ang puso. Marami talagang tao ang naririto. Hindi katulad ng mga bata na handang sundin ang sinasabi ng Diyos. Kaya't hindi pinaghaharian ng Diyos. And then, narito tayo ngayon sa panahon, humihiling tayo lagi sa Diyos. Kayong tatanungin ko, napakabait talaga ng Diyos eh. Kasi kayong tatanungin ko, kung halimbawa, may tao kang kaibigan, napakatigas ng ulo. Lahat ng sinasabi mo, hindi sinusunod. Pero pag may kailangan lumalapit sa iyo, ano sasabihin mo? Sige nga, bilang mga tao. Di ba magagalit kayo? Di ba mainis kayo? Di ba't baka sabihin pa ninyo, ala, ayoko na. Katigas naman ang ulo mo eh.
Pag may kailangan, nandito ka. Pag wala, hindi ka. Sinusuway mo ako. Ngayon naman, kailangan mo, tsaka ka lalapit. Di ba? Di siguro isesermon natin sa kanya, no? Sige nga, tanungin ko naman kayo, ano pinagkaiba naman natin ngayon sa harap ng Diyos? Tayong mga tao. Nakipit tayong ganyan, tahimik tayong hindi umiimik para ipagtanggol ang kalooban ng Diyos nang naririyan na ang iilan ay ipinaglalaban yung kanila. Hindi ang kalooban ng Diyos. Remember this, ha? God did not say na hindi tamang hiwalayan mo o umalis ka sa iyong asawa. Hindi, ha? Pinag-isa kayo. Pag sumikapan yung ayusin ang biyayang binigay sa inyo, kaya ang ganda ng first reading. Yung unang pagbasa, galing sa libro ng Genesis, patungkol saan? Hindi lamang sa biyaya ng pag-asawa, tandaan nyo ito, sa biyaya ng pagtitiwala ng Diyos. Pinagkatiwala ng Diyos sa ating tao, ang mundo. Ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ang kapwa mo. Ipinagkatiwala sa atin ng Diyos sa espesyal na paraan ang asawa mo. Sa iyo yan pinagkatiwala ng Diyos. Hindi yan karapatan mo. Yan ay biyaya sa iyo. Unang pagbasa, yun ang malinaw. Kaya lang pag tinuloy niyo yung unang pagbasa, tuloy niyo, kung kayo ng Biblia, punta kayo, Genesis 1 yan, tsaka Genesis chapter 2. About creation, about ano. Puntahan niyo yung susunod na chapter. Ano nangyari? Unang kasalanan. Anong bunga ng unang kasalanan? Pagsuway sa Diyos. Anong bunga ng pagsuway sa Diyos? Lagi ko pa ulit-ulit, 3 ang basic. Isa, kapalaluan. Ikalawa, pagkatakot. Ikatlo, kaguluhan. Tingnan niyo, balikan natin ngayon. Kung bakit hindi naghahari ang Diyos sa mundo natin ngayon? Hindi ba't pinag-uusapan natin ngayon sa kalikasan? Ang tawag ay emergency crisis na ng environment. Ito na tayo sa mundo na natatakot na tayo, baka tayo guhuan na ng kahit ano. Naramdaman niyo ba kanina yung lindol? May lindol kanina, hindi niya naramdaman. Kalo, gano'n. Takot, no? Naku. Ang sabi nila, mas marami pa. Mas malakas pang mga bagyo. Mas marami pang tagtuyot. Ang sabi nila, mga scientifico, dahil sa ugali nating mga tao. At ang sabi, ang solusyon lamang, we have to change our ways. Ay isipin niyo mabuti mga kapatid, ay simulat sa Paul, sa unang pagbasa pa lamang, nasabi na. Ano yun? Pinapaalagaan sa atin ng Diyos ang mundo. Milyong taon na nakakalipas, ngayon pa lang tayo nagsasabing kailangan natin baguhin ang ating ugali. Ibig sabihin, inabuso. Mali ang paggamit. Pinangibabawan, hindi inalagaan. Dali natin sa pamilya. Anong pinagkaiba ngayon ng pamilya? Pinagkatiwala din ng Diyos. Bakit ngayon may batas ng paghihiwalay? Para sa tao. Pero kung titingnan mo naman ng statistika, mas marami pa rin ang nananatiling magkasama kaysa naghihiwalay. Eh bakit maglalagay ng batas para sa iilang gustong maghiwalay? Hindi ba tanda ng katigasan ng ulo yan? Gayong ang linaw ng sinabi ng Diyos, huwag paghiwalayin. Eh, may studies din naman. Aral ho ito, hindi simbahan na may sabi. Ilang pamilya ang nasisira dahil sa paghihiwalay? Ilang pamilya na ang mga anak, pag nag-asawa din, maghihiwalay dahil sa paghihiwalay na nakita sa sarili nilang pamilya. Eh, hindi mo nasabi ng Panginoon, huwag paghiwalayin ang pinagsama ng Diyos. Kaya nga, magalit man at magalit ang kahit sino, hindi mababago ang ipapahayag ng simbahan, ipaglalaban ng simbahan, at dapat panindigan ng isang nananampalataya sa Diyos.
the family, marriage is a gift from God. Pinagkatiwala. Dapat pangalagaan. Dapat pagtibayin. Dapat palakasin. Ngayon, sabi niyo, Bishop, paano naman yung mga hindi na nga magkaigi? Eh, anong gagawin? Hindi dahil hindi sila magkaigi, bakit mo babaguhin kung ano ang kasal? Di para mo sinabi, hindi ako magkaigi sa kutsi ko, isasauli ko na. Aba, ikaw may problema, hindi ang kutsi. Eh, lagi ako nababangga, ay ba? Ano naman kasalanan ng kutsi? Eh, ikaw nagmamaneho. Pwede ba yun? Hindi ano? Ay, pagkaiba ng kasal. Buti, hanggang first reading lang si divorce. Pero kung hindi mag-iingat tayo, baka malusutan tayo ng iilan na ang binabantayan ay ang iilan. Tanggap naman natin merong hindi nagkakaigi. Ulitin ko, malaki yung pagkakaibang hindi talaga pwede kaysa talaga dun sa ayaw. Yan ang mahirap sa kasal dalawa kayo. Kaya masarap ang magpari at magmadre Magpari na lang kayo. Mga binata dito, magpari na lang kayo. Mga dalaga, magmadre na lang kayo. Kasi hirap na may asawa dalawa kayo. Sasayaw na nga laan pag ang isang paa nung kasayaw mo sala. Di sala na ang sayaw. Di lalo na yung pagsasama ng dalawa panghabang buhay. Kaya, napakahalaga na laging nagsusumikap palaguin, pagtibayin, at pabanalin ang pagsasama ng mag-asawa. Mga kapatid, hindi ako galit sa mga naghihiwalay hindi. Akin lang ipinapaalala sa inyo ang salita ng ating Panginoong Hesus. Ang salita ng Diyos. Hindi pa ako sinisilang sa mundo, yan na yun. Hindi pa ako obispo, yan na yun. Hindi natin mababago yan. Kahit pa magkaroon ng batas ang tao, hindi natin mababago ang utos ng Diyos at ang katotohanan ng biyaya ng Diyos sa pamilya. Kaya nga po, manalangin, pagtibayin, sumunod. Huwag po sana nating hayaang madala tayo sa nagiging uso, sa kawalan ng kakayanang makipagbati, makipag-ayos, magpatawad, magpasalamat, magtulungan sa loob ng pamilya. Let not our modern age change what a family should be. Should be, na siyang tawag, unang simbahan. At sa biyaya ng Diyos, ang pamilyang magsusumikap, higit pang pagpapalain. Sa gitna ng lahat ng ating kahinaan, walang perpekto. Pero with God's grace, we shall prevail. And with God's grace, ang taong pinagsama niya, lalago hanggang sa huling sandali ng buhay nila. Sa pag-ibig at sa biyaya. Sa tulong ng mahal at banal na pamilya, naway pagpalain pa tayong lahat ng tuong may kapal, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ay magsitayo para sa pagpapahayag ng ating pananampalataya. Ating ipahayag, sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo ang iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalong ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaos sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na magmuli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ng anak ko sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng nangmatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
Mga kapatid, sa pag-ibig tayo nilikha ng Ama. Sa parehong pag-ibig tayo ay pinagbubuklod. Dumunod tayo sa kanyang mapagpalang pag-ibig na hindi kailanman nagmamaliw. At ang ating maging tugon sa bawat panalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pastol ng simbahan, maging buhay na tanda nawa sila ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Sa harap ng mundong puno ng puot, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga lider ng bayan, pag-ibig nawa ang manaig sa kanilang mga puso, upang makapaglingkod sila ng matiwasay, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga mag-asawa at kanilang pamilya, maging sentro nawa ng kanilang relasyon ng Diyos, upang sa mga pagkakataon ng hidwaan, matanto nilang sila'y dapat maging tanda ng pag-ibig ng Diyos sa mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga may sakit at may matinding pangangailangan, kalingain nawa sila ng pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ng mga taong may malasakit at pagdamay sa kanilang kapighatian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ikasusulong na hangarin nating maisabatas na maideklara ang buong Marinduque bilang lalawigang mahigpit na tumututol at nagbabawal sa anumang uri ng pagmimina, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa pagkakamit ng hustisyang pangkalikasan at panglipunan, nawa ang mga pinuno ng pamahalang panlalawigan ng Marinduque ay magkaroon ng sapat na lakas at inspirasyon na maging determinadong ipagpatuloy na isulong ang kaso laban sa Marcopper, Lazardong, Barrick Gold. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa kapayapaan ng buong daigdig, upang ang mga pinuno ng mga bansa at mga relihiyon ay maging bukas sa pakikipagdialogo para sa paghanap ng solusyon sa mga suliranin ng mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa kaligtasan ng daigdig laban sa mga lumalaganap na nakahawang sakit, tulad ng coronavirus disease at HIV/AIDS, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga biktima na iba't ibang uri ng kalamidad, upang sila makabangon at mabigyan lakas sa pamagitan ng diwang pagdadamayan at pagtutulungan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng pamilya, gawin nila ang kanilang tahanan ay sentro ng habag at awa ng Diyos. Mag-aral, magnilay at magbahagi ng salita ng Diyos. Idinadalangin po namin kami ay iyong pagkalooban ng mga biyayang aming kinakailangan sa araw-araw. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga yumao, madama nawa nila ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang piling sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Mapagmahal naming Diyos, dinggin niyo po nawa ang inyong nagsusumamong sambayanan. Itulot niyo pong madama naming lubos ang inyong pag-ibig sa mga tao, bagay at gawaing mabubuti. Sa parehong pag-ibig, kami naway makilala bilang sambayanan ninyo sa pamamagitan ng Jesucristong anak niyo at aming Panginoon. Amen. Ang liturhiya ng banal na Eukaristiya. Magsiupo po ang lahat. Sama-sama po tayong umawit habang inihahanda ang mga alay.
manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at kalakalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanihan. Ama namin lumikha, tanggapin niyo po paghahain ng mga alay na inyong inihahabilin. At sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin, ang kabanalan ng inyong pagliligtas nawa ay sumamit sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na kayo aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang niyo at kapiling noong lahat ng umiiral ay inyong likhain. Siya'y sinugo ninyo para kami ay sagipin at palayain. Kaya't siya'y kinalingan ng mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob at kamtin ang sambayanang banal para sa inyo. Pinagtiisan niyang iulat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at makayag ang pagkapungan. Kaya nagtiisan ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa inyo ng malabumpay sa kalangitan. Kaming lahat kayo'y nagbubunyi sa inyong kadakilan. Banal ka o may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinadakila ng lahat ang napalimong anak, na siyang nagulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Magsilod ang lahat. Ama naming banal, kayo po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng inyong pong Espiritu, gawin yung banal ang makaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiisang pusang ito na maging nando. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nung matapos ang hapunan, pinawakan niya ang kalis, ulitin niyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagpunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong anak. Kaya tiniaalay namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang alis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami inyong binarapat na tumayo sa harap ninyo para maglingkod sa inyo. Isinasako po namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mamuglod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tinapin niyo po ang inyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin niyo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ng lahat ng mga obispo at ng kanang kaparian. Alahanin din po ninyo mga kapatid naming naulay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan niyo po sila patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kawaan niyo po at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang banal na esposo,
Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo, ay pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal ninyo sa pamamagitan na rin ng inyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa inyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsigayo. Sa tagubili ng mga nagagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin lahat ngayon ng buong lakas. Sumasalangit ka, sumasalangit ang pangalan mo, aasahin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Hinihiling namin remedya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Jesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon sa Kristo, sinabi niyo po sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tumayan niyo po ang aming pananampalataya at ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbatian tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsimulog po ang lahat, tinatang sarili sa pagkikinawa. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos na siyang nag-aalis ng lahat ng ating mga kasalanan. Mapapalat tayo ngayon ay kanyang inaanyayahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Makaupo po tayo at tumawid sa pagkikinawa.
Ama naming mapagmahal, ipagkaloob niyo po sa pagsasalo namin sa pagkain at inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Oratio Ikaata. O Diyos, amang mapagmahal, muli po kami lumalapit sa panahong ito ng pagsubok. Hinihiling namin ang inyong biyaya upang aming malampasan lahat ang panganib na dulot ng COVID-19 na marami na ang naapektuhan at maraming buhay na rin ang pagkakuha. Ipinapalalaman namin ng lahat ng may karamdaman na dulot ng virus na ito ay agara na sanang gumaling at muling makabalik sa pagpupuri sa at gumagampan para sa kapakanan ng iba upang masugpo ang karamdamang ito at mapigilan ang higit pang pagkalat at pananalanta nito. Nagpapasalamat po kami sa bakunang naisulong sa patnubay ng inyong mga kamay. Pagpalain niyo po ang aming pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng mga mahal namin sa buhay at kami buong kababaang loob na humihingi ng inyong pong patnubay upang hindi namin malimutang paglingkuran ang mga abang at higit na nangangailangan lalo na sa mga panahong ito. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon namin at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng biglang awa, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. Panalangin para sa mga guro. Tagapagloob ng lahat ng kaalaman at guro ng mga guro. Bigyan po ninyo ng pagkalinga ang aming mga guro. Biyayaan ninyo sila ng kahandaang linangin ang aming murang isipan at huwag magsawa kapag di makahabol ang tinuturuan. Pagpalain nawa ang kanilang mga pusong nagdiriwang sa tuwing kami nagwawagi at nag-aalo sa tuwing kami nadadaig. Pagkalooban ninyo sila ng mahinahong pagtitiyaga sapagkat ang landas ng kaalaman ay hindi madali. Papagningasin ninyo sa kanila ang maapoy na diwang nagpapaliyab sa kagustuhan naming matuto. Tulungan ninyo silang makita ang galing sa bawat mag-aaral. Wala sa marka ang halaga, kundi sa pananalig nila. Ikintal ninyo sa kanila ang walang pagkauhaw sa karunungan. Ang bagong kaalaman at karanasan ay di dapat katakutan. Turuan po ninyo silang masiglang abutin ang alapaap, kasinsigla at kasintayog ng sarili nilang pangarap. Pagpalain po ninyo ang mga gurong nauna na sa amin. Ang nagawa nila ay napapakinabangan pa rin. Tanglawan po ng inyong mabuting halimbawa ang paguruan upang makapagtayo sila sa pamamagitan ng kanilang pangungusap, upang makapagmahal sila sa pamamagitan ng kanilang isipan, upang makapagbahagi sila sa pamamagitan ng kanilang puso. Siya nawa. Magsitayo po ang lahat. dinasal po natin yung panalangin ngayon sapagkat ngayon po ay World Day of Teachers. Kaya nga't kasama sa panalangin natin sa buong araw na ito, panalangin natin ang mga guro sa gitna ng kanilang gampanin, kadakilaan at bukasyon, may pagpatuloy nilang gawain ng pagtuturo sang-ayon sa kabutihang loob at sang-ayon na rin sa kinakailangan ng ating panahon. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayong lahat ng ating mapagmahal at mapagpatawad na Diyos, Ama,
Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naihandog na. Humayo tayong laging taglay ang pag-ibig na totoo sa Diyos at sa kapwa. Salamat sa Diyos. Awitin po natin